Alam niyo po, minsan na itanong ko sa misis ko, hanggang kailan mananatili ang pag-ibig mo sa akin? Sabi niya, forever naman. Sabi ko, maaring sa isip mo yan, forever. Pero sa kalagayan ko, hindi ko may papangakong forever ng pag-ibig ko sa iyo. Dahil nararamdaman ko na medyo umikli na yung mitsa ng isipan ko. Maraming pangako ang tao, maraming pangako ang mundo ng pananatili at forever. Pero para sa akin at para sa inyong lahat, sa loob po ng mahabang panahon bilang naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ninyo, hindi ako mananatiling forever sa inyo. Pero mananatili pa rin ang forever love ng Diyos sa inyo. Ito'y kanyang pangako sa tipan. Ito'y kanyang pangako sa atin kung atin lang pinapakinggan ang kanyang tinig mula sa kanyang salita. Ito'y kanyang pinangako sa inyo, hindi ka pa isinisilang. Hindi pa nilikha ang mundo. Inibig ka na ng Diyos. At ang pag-ibig na yan ay hindi kailanman magmamaliw. Kahit na ikaw ay bumagsak, humina, magkasakit, mamatay, nananatiling forever ang pag-ibig ng Diyos. At ito'y ating mapanghawakan lamang kung mayroon tayong hawak na katotohanan. At ang katotohanan na ating matatanggap ay mula sa kanyang salita kung ating lang bubuksan ang ating tenga, puso. At pahalagan natin ang ating pagtitipon, ang ating pagsamba na pakinggan ng kanyang salita. Kanina po sa Sunday School, ipinakita sa atin ng Diyos kung paano siya umibig sa atin, bagamat hindi natin naririnig sa kanyang tinig na tayo'y kanyang iniibig, ngunit ipinakita niya sa kanyang gawa. At nakita natin sa history of salvation, the history of redemption, from eternity past hanggang eternity glory, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Na sa lahat po ng pangyayari sa redemptive history, napapaloob po sa tatlong tipan ng pag-ibig ng Diyos. At ang tipan ito, number one, is the covenant of redemption. From eternity past, mayroon na pong tipan, may pangako na, may pag-ibig ng Diyos ng kaligtasan sa kanyang mga tao. At nakita natin sa ikalawa, covenant of works. Bumagsak ang tao. Pero lalong pinatingkad ng Diyos ang kanyang pag-ibig sapagkat dumating po sa atin ang covenant of grace. At sa mga Sunday school and morning worship, nais kong pagtibayin ng kaalaman natin sa doktrinang ito. Sapagkat dito lamang tayo tatayo, titibay, maninindigan kung paano tayo inibig ng Diyos. Sapagkat tayo failure. Hindi natin mapapangako forever ang pag-ibig natin sa isa't isa at sa Diyos. Bagamat ang pag-ibig ng Diyos sa atin, according to Romans 5, ay nananatili sa atin.
At gusto kong buhayin natin ito na ating pag-aralan. Ang isa sa mga sumasakop sa buong kasaysayan ng redemption, the covenant of redemption. Yun ang ating talakayin. By next Sunday, the covenant of works at covenant of grace. Buksan natin ang ating mga Bible, ihanda natin sa maraming mga talata na ating bubuksan upang patunayan ang katapatan ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang covenant of redemption. Covenant of redemption ay ang walang hanggang kasunduan sa loob ng Trinity. It is the three persons in one God agreed to one another pagdating po sa kaligtasan ng kanyang mga tao. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, bago pa nilikha ang mundo, mayroon silang covenant. Mayroon silang pinagkaisahan at pinagkasunduan. At dito itinalaga ang plano ng pagliligtas sa kanyang hinirang. At isaka sa hinirang. Kaya narito ang mga pangunahing talata na sumusuporta tungkol sa doktrinang ito na dapat nating mapanghawakan upang anuman ang maging kalagayan natin, hindi tayo masisiraan ng loob kung ating babalikan ang forever love ng Diyos when it comes to His covenant of redemption. Ito'y hatiin natin sa apat na bahagi upang makita natin ang tipan na ito. Una, ang tipan o ang covenant of redemption when it comes to pagpili ng mga tao bago pa ang paglikha. Naririnig natin palagi ito, pero nais kong ibaon sa ating mga isipan na hindi tayo ang unang umibig sa Diyos, kundi ang Diyos ang siyang unang umibig sa atin bago pa lamang likhain ang mundo. Ipinakita nito ng plano ay hindi plan B ng Diyos, kundi isang desisyong ginawa ng Trinity sa kawalang hanggan. And that is the eternal decree, ang walang hanggang kalooban ng Diyos ang pumili ng mga maliligtas. Diyan po katibay ang pag-ibig ng Diyos pagdating sa ating kaligtasan, sapagkat hindi pa man nailikha ang sanlibutan, lahat ng bagay at pati tao, matatag ka ng kinilala ng Diyos. Ikaw ay inibig na ng Diyos. Una, ang Diyos ay pumili ng kanyang bayan. At patunayan natin ito sa talata. Ephesians chapter 1, verse 3 to 4. Kung gaano ka inibig ng Diyos. Ang sabi po, Ephesians 3 to 4, Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkatauhan ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. At ipinapakita na sa atin dito na bago pa likhain ang mundo, pinili ka na. Kaya dapat ng motivation natin is to worship Him. Purihin natin ang Diyos, sapagkat ang Diyos ang siyang unang umibig sa atin.
At ang pag-ibig niya sa atin ay sa pamamagitan kay Kristo. Without Christ, walang silbi ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat tayo pinili ng Diyos para kay Kristo, at si Kristo ang siyang namatay para sa atin. Ikalawang talata, Romans 8:29. Romans 8:29, kung paano pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, kinilala, foreknew, or foreloved. Kinilala niya nung una pa. Hindi lamang ikaw'y pinili, kundi kinilala, inibig ka na. At ang mga piniling ito ay masasabi nitong ito'y mundo na mga pinili ng Diyos before the foundation of the world. Kaya pagdating sa taktang panahon na ang mga taong ito ay namumuhay sa mundo at nagpapatuloy sa kasalanan, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Paano mababasa ang John 3:16? For God so loved the world. Hindi the whole world na tao, kundi yung world ng kanyang elect before the foundation of the world. For God so loved that world that He gave His only Son and gives them eternal life. Kaya sabi sa Romans 8:29 again, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinilaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Kung wala si Kristo, walang silbi ang pag-ibig niya. Ang pag-ibig ng Diyos ay may layunin upang mapa kay Kristo at maging kalarawan ni Kristo. Maging panganay si Kristo. Kaya kung tawagin tayo ay Kristiyano, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Dahil sa plano ng kaligtasan, pinili ng Diyos ang kanyang bayan. Itinalaga ng Diyos na sila'y matulad kay Kristo. At ikatlo, 2 Timothy chapter 1 verse 9. Ganito po ang pagkakasabi. Nang siyang nagligtas sa atin, babasahin po natin, na siya na sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon. Wala tayong makikita rito ng kaligtasan natin ay dahil sa ating pagsisikap, kundi lahat ay plano at kalooban ng Diyos before the foundation of the world, at yan ay magaganap kay Kristo. Without Christ, we are nothing. Forever yan, mga kapatid. Marahil tayo iwanan ng ating mga minamahal, maring tayo malugi sa ating negosyo, maring tayo mawalan ng trabaho dahil tayo nagkasakit, nagka-cancer, but God's love remain. Tanda natin, mga kapatid, hindi tayo kawawa sa mundong ito. Marahil sa mukha ng sanlibutan, kawawa ka, pero sa Diyos, inibig ka before the foundation of the world. At hindi kanya tatalikuran, ni bibiguin man. Mabigo man tayo sa libutang ito, but God's love hindi mabibigo sa atin. So itandaan natin, ang covenant of redemption, ginawa ito upang mapili ang mga maliligtas niyang mga tao. Ganun po kahalaga. Hindi po tao ang pumili sa Diyos para maligtas, kundi ang Diyos. At ikalawa, mga kapatid, ang covenant of redemption ay hindi lamang sa pagpili ng mga maliligtas, ito po ay tipan sa pagitan ng Ama
at anak. May tipan po sila. Kaya, covenant of redemption is about the eternal decree, and secondly is about the agreement between Father and Son. Ipinapakita rito na may utos, may atas ang Ama sa anak, at ang anak ay kusa para sa kanyang bayan. May utos ang Ama, at si Kristo may kusa naman para sa kanyang hinirang, sa kanyang bayan. Kung tawagin yan, is active and passive obedience of Christ. Pag sinabi pong active, mga kapatid, aktibong sinunod ni Kristo lahat ng kautusan. Lahat ng kautusan. Sapagat ang tao hindi kayang sundin ang kautusan. Lahat tayo babagsak. Pero si Christ, aktibo niyang sinunod ito. At the same time, passive siya na sundin ang kautusan o kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, tinanggap niya lahat ng mga nakatalaga sa kanyang kamatayan, parusa ano paman, hanggang krus. Wala siyang reklamo. Pati yung pagbububog sa kanya, tinanggap niya passively sapagat yun ang nakatalaga sa kanya. Ganon ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin. Ganon ang pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon. Masunurin ang Panginoon. Kaya nga, ang kanyang pagiging masunurin, ito ang righteousness na ibinihis niya sa atin. Unang-una sa kanyang pagka-masunurin, John 6:38 to 39. John 6:38 to 39, kasunduan ng Ama at ng Anak sa eternity past. Ang sabi ni Jesus Christ, sapagat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Walang anumang paglabag si Christ. Actively sinunod niya lahat ng kalooban ng kanyang Ama na nagsugo sa kanya. Verse 39, at itong kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman. Ang ating pong kaligtasan, ang ating pagkakapili ng Ama sa atin, walang kabiguan sapagat si Kristo mismo nangako na lahat ng ibinigay ng Ama sa Kanya ay huwag niyang iwala. Ang anuman, walang mapapahamak. Kahit ikaw'y nasa sinapupunan at namatay ka, sapagat ikaw ay tinalaga sa kaligtasan, sa pag-ibig ng Diyos, kahit hindi ka pa'y sinisilang, hindi ka mawawala. Kaya ang tunay na kaligtasan ay hindi po nawawala sapagat ito po ay tinupad ni Kristo na wala siyang iwawala. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ko sa aking asawa, hindi po tuloy-tuloy na ganon sapagat minsan nag-aaway pa rin kami. Ipinairal ko yung aking pride. Ipinairal ko na ako'y mas magaling sa kanya. Ako may mas pinag-aralan sa kanya. Pero may mga katangian siya na hindi matumbasan ng pinag-aralan, ng katalinuhan. Yun ang pag-ibig ng Diyos na sa Kanya na ipinakita sa akin. Sapagat hindi mapapantay ng pag-ibig na nasa Kanya na mula sa Diyos. Kaya naman ang Diyos ay matuwid na mag-utos sa atin, love God above all with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Why? Because that love na nasa atin ay pag-ibig ng Diyos. John 13:34 to 35, Jesus Christ says to His disciples, love one another as I have loved you. Ang pag-ibig natin ay pag-ibig ni Kristong nasa atin. But before tayo maligtas, hinanap muna tayo ni Jesus Christ. Tinawag tayo sa pamagitan ng pangangaral. At kumilos ang banal na Espiritu na tayo bigyan
ng kaisipan, ng bagong puso, bagong espiritu, upang makatugon tayo sa Kanya, na siya'y ating sampalatayanan at talikuran ang kinamumuhay niya nating kasalanan. Ganon po magmahal si Jesus Christ sa Father. May utos, may atas sa Kanya, lahat sinunod ni Kristo, alang-alang sa mga pinili ng Diyos. Biro mo, bumaba si Christ, isang Diyos, at para matupad ang kalooban na nagsugo sa Kanya, siya ay nagkatawang tao. Ibinaba niyang Kanyang sarili. Pumantay siya sa mga tao, sa mga mahirap makasalanan, at hindi lang siya pumantay, kundi bumaba pa siya at naglingkod at namatay alang-alang sa kanila. Sapagkat yun ang Kanyang pag-ibig sa Father, na sundin upang maligtas ang mga iniibig ng Ama. Kaya may katwiran ng Diyos sa atin na mag-utos, love God, love your brethren. At yan ang dapat makita sa atin bilang Kanyang mga tao. May forever ba? Mayroon. The love of God. Ang Diyos na umibig sa atin. Then, John 10:18, kung paanong usapan ng Ama at ng Anak at paano nag-utos at sumunod si Jesus Christ. And sabi sa John 10:18, walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinigay ang Kanyang buhay. May kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Bagat may sariling kalooban si Kristo sa Kanyang buhay kung ibigay o hindi, pero ibinigay niya. Hindi dahil sa kapangyarihan niya, kundi dahil sa pagsunod niya sa Ama. Ganun po kung paano umibig si Jesus Christ sa utos ng Ama. Sa atin, minsan, pagka mas mataas ka at mas marunong ka, kailangan ikaw ang paniwalaan, ikaw ang sundin. Ayaw mo na magpasakop sa mas mababa sa iyo. Kaya sa probinsya, marami akong sinaway noong mag-mission. Sapagkat may mga iglesia doon, kung paano lang pagsalitaan ng kanilang mga pastor. Wala kasing pinag-aralan. Pastor, ikaw walang kwenta. Kasi mahina. Sila may pinag-aralan. Hindi ko sila sabay-sabay na ituwid sa kanilang kamalian. Salita ng Diyos ang ipinakita sa kanila kung paano inibig ni Jesus ang Ama. Bagamat may kapangyarihan siyang gawin din ang ginagawa ng Ama, pero nagpapasakop siya hanggang sa kamatayan sa krus. Ganun ang dapat makita rin sa atin. Ng pag-ibig natin, hindi makataong pag-ibig, kundi makadiyos na pag-ibig, sapagkat ibinuho sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, walang pwede makakuha nito. May kapangyarihan akong ibigay ito o hindi. Pero dahil sa utos ng Ama, ibinigay ko ang aking buhay. Then Luke chapter 22:29, kung paanong may tipan ng Ama at ang Anak. Ang sabi sa Luke 22:29, at inilaan ko sa inyo kung paanong ang Ama ay naglaan para sa akin ng isang kaharian. Ano yung inilaan ng Panginoon sa atin na Kanyang mga tinubos, na Kanyang kinamatayan? Kung ano yung inilaan ng Ama para sa Kanya. Yan po ang pag-ibig na ating pong batayan, na hindi tayo mabibigo. Ang Diyos ang nagtakda, nakipagtipan sa akin sa isang kaharian, at walang iba kundi ang Kanyang bayan. At tignan niyo ang pagtatakda ng pagliligtas ni Kristo sa atin, na sinunod niya sa Ama. Dahil sa pag-ibig sa Ama at pag-ibig sa atin. Revelations 13:8, mga kapatid.
Revelations 13:8. Covenant of redemption. At ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa Kanya. Ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ano yung Kordero? Na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Planado na po ang kamatayan ni Kristo from eternity past. Ang haba ng panahon doon, pwede pa siya mag-isip kung tutuloy ba niya o hindi. Kaya ang pag-ibig po ng Diyos, pag-ibig ni Kristo sa atin, ay hindi po basta-basta mababali at mababaliwala. From eternity past, talagang ikay kakamatayan pa ni Kristo para matupad ang pag-ibig na yan sa ating buhay. Di lalo pa ngayong ikaw ay anak na ng Diyos. Magpapatuloy ang kanyang pag-ibig. Bakit hindi natin gawing ibigin din siya pabalik? So nakita natin ang covenant of redemption, ang tipan ng katubusan. Nagsimula rito ang pagpili sa mga taong kanyang ililigtas. At nagsimula rin dito ang kasunduan ng ama at ng anak, at ang anak ay naging masunurin hanggang kamatayan. At ikatlo, ang covenant of redemption ay sa pagitan ng pangako ng ama sa anak, the reward. Mayroon pong gantimpala. So bilang bahagi ng kasunduan, ipinangako ng ama ang isang bayan. Matthew 1:21, tatawagin kang Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan, His people, na hinakda ng Panginoon. O pagdating sa kay Abraham, ang seed. O doon sa Covenant of Grace, sa Genesis 3:15, seed, bayan. Gantimpala ng anak yun. Gantimpala kay Jesus Christ sa kanyang sakripisyo. Basahin natin Isaiah 53, verse 10 to 11. Ganito po ang gantimpala ibibigay ng Ama sa pagkamasunurin dahil sa pag-ibig ni Kristo sa utos ng Ama. Ang sabi niya, Isaiah 53 verse 10 to 11, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Mga kapatid, nakita mo natin kung paano binugbog si Christ. Ni kaputok na salita, walang lumabas sa kanya para magalit o maghiganti. Sapagat ang sabi rito, kinalugdan niyang mabugbog siya. Bakit po? Pagsunod sa Ama. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam. Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa, kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pang kasalanan, makikita niya ang kanyang supling. Hindi po mangyayaring may maligtas kung wala pong pagkalugod si Christ na mabugbog siya. Lalabas ang magiging anak niya, ang supling. Pahabain niya ang kanyang mga araw at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. 11, kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Aring ganap ng matuwid kung lingkod ang marami at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan. Ganito po umibig ang Diyos, ang anak. Marami po ang naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pagsagot na anong gagawin ko upang maligtas. Yung pong gusto ng tao, mayroon siyang gagawin upang maligtas. Pero ang tamang tanong, paano ka maliligtas? Ibig sabihin, mayroong gagawa sa iyo kung paano ka maliligtas.
At itong ginawa ni Kristo. Siya mismo ay nagpakadusa, nagpakahirap, sapagkat hindi mangyayari na magkaroon ng mga ligtas kung hindi dumanas ng paghihirap at kamatayan si Kristo dahil sa pagsunod sa Ama. Kaya ang ating kaligtasan ay hindi bunga ng ating pagsisikap, kundi bunga po ng paghihirap ni Kristo. Ngayon po, pagka-Kwaresma, sineselebrate na eh. Nagbubunyi sila, nagiinuman, nagpa-party after that. Pero hindi lang na-realize, ganun katindi ang ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoon. At dahil dyan, makikita ni Kristo ang kanyang lahi, ang kanyang bunga. Kung walang kamatayan, walang bunga. Ganon ang isang bulaklak. Binhi ito. Binhi ito. Na may bunga, may buhay. Kailangan mo siyang itanim, mamatay siya sa lupa upang lumabas ang tunay na buhay. Ganon din dapat sa atin, mga kapatid, tulad ng ginawa ni Kristo. Sapat ang sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 22-24, tayo binigyan ni Kristo ng yapak na dapat nating sundan. Kung paano siya nagdusa, dapat din ganun din tayo magdusa. Upang umani tayo magkaroon ng bunga ng katwiran. Iba sa atin, pag may nagreklamo sa atin, lalapitan ka, kapatid, alam mo, gusto ritang pagsabihan kasi naiya yung mga taong may problema sa iyo eh. Natitisod sila sa iyo. Kadalasang sagot natin, paharapin mo sa akin sino may reklamo. Para malaman niya naman kung katwiran ko. Hindi yan ugali ng isang Kristiyano, hindi yan ugali ng isang pastor, hindi yan ugali ng isang manggagawa ng Panginoon. Dapat mamatay ka sa iyong sarili. Ang dapat gawin doon, ganun ba? Hirap naman. Mayroon akong ugali na kinatitisuro niya. Pwede pang puntahan ko siya at huwingi ako ng forgiveness. Kapatid, patawarin mo ako, nasaktan kita. Huwag mo nang usasayin kung ano yung naging pagkakamali mo. May nasaktan na nga eh. Ikakatwiran mo pa. Hindi yan leader ng isang mangangaral. Hindi yan gawain ng isang pastor. O sino mang Kristiyano. Tularan natin si Kristo. May pangako siya sa Ama na kanyang gagawin. At dahil dyan, makikita niya ang bunga. Ganon din sa atin. Makikita natin na maging resulta nun eh. After tomorrow or next day or next year, makikita natin ang improvement o pagkakaiba ng buhay ng isang tao. Maring naakay natin siya sa totoong kaligtasan dahil sa ating mismong pagpapakumbaba. Then, Psalms 2, verse 7-8. Ganito pong pangako ng Ama sa anak na magiging bunga. Psalms 2 verse 7-8. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ikaw ay ipinanganak. Humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo. At ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo. Ganun po ang agreement ng Father and Son from eternity past. Covenant of redemption. Hilingin mo sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa bilang iyong pamana. Ang kahilingan ni Jesus Christ ay ang kanyang pagtupad sa kamatayan. Hindi ito hiling na may karapatan. Diyan sa atin, ano ba, pastor? Kulang ba yung pinag-aralan ko? Para hindi ko magawa isang bagay na yan. Bigay mo na sa akin.
John 17, verse 6 and 9. Tingnan niyo kung anong pangako ng Ama sa anak pagdating po sa mga taong maliligtas. Ganito ang sabi. John 17:6, ipinapahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Now, si Jesus Christ ang nagsalita. Ang sabi ni Jesus Christ, ipinahayag ko ang iyong pangalan, Ama, sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa iyo at sila ay binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ano yung sinasabi na ang kaligtasan nakaalalay sa iyo kung anong dapat mong gawin? Paano ka maligtas? Sumampalataya ka. That's it. Well, may katotohanan yan. Pero kung ating babasahin dito, hindi ka makakasampalataya kung hindi ang Ama ang siyang magbibigay sa iyo kay Kristo. At nangyari sa order of salvation, tinawag ka sa pamagitan ng Ebanghelyo at binuksan ng puso mo ng banal na Espiritu dahil inilapit ka kay Kristo, sumampalataya ka at nagsisi sa iyong kasalanan. Gawa ng Ama na tayo'y makalapit kay Jesus Christ. You cannot believe Christ without sending you ng Ama. Kaya John 17:6, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan, from eternity past. Sila ay sa iyo at sila ay ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Nasaan yung sinner's prayer? Sumunod kayo sa panalangin. Diyos Ama, sinusuko ko ang sarili ko. Tinatanggap ko si Kristo. Nasaan po? Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos from the beginning to the last. Lahat kilos ng Diyos. Mula sa plano pa lamang eternity past, hanggang sa takdang panahon na ikay tinawag, gawa pa rin ng Diyos. No ikay panganak na muli, gawa lahat ng Diyos na ikaw ay kanyang ariing ganap, na ikaw ay gawin niyang anak, na ikaw ay gawin niyang banal, na ikaw ay gagawin niyang magpapatuloy hanggang wakas. Gawa ng Diyos lahat yan. Hindi sa pamagitan ng sinner's prayer. At lahat ng mga ibinigay ng Ama kay Kristo, masunurin. At tinupad nila ang iyong salita. Then verse 9, idinadalangin ko sila. See? Kaya tayo nakakabangon eh. Kahit na tayo bumagsak sa kasalanan dahil tayo anak, si Kristo ay nananalangin sa atin araw at gabi, forever. Forever yan. Walang putol. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. At lahat ng iyo, ayon sa utos mo, wala kong iwawala anuman. Sinakita natin kung paano kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, pag-ibig ng Ama, pagiging masunurin ng anak, pangako ng Ama, at pagiging pagtanggap ng anak. Grabe po, mga kapatid. Ang ating Ama ang siyang nagbigay ng mga tao sa kanyang anak. So nakita natin, ang covenant of redemption, nangyari po ang pagpili ng maliligtas before the foundation of the world. Nangyari po ang agreement sa pamagitan ng Ama at ng anak. At nangyari po ang pangako, ang reward ng Ama sa anak. Kaya mayroong mga totoong mga Kristiyano. At hindi po nagtatapos doon. Ang covenant of redemption ay mayroong pong pagpapatibay ng Espiritu Santo. Hindi po magkahiwalay tatlong personang ito. Ang Espiritu Santo ang may tungkuling ilapat ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, ilapat ang pagsunod ni Kristo hanggang kamatayan doon sa tao. Ang banal na Espiritu po
ang maglalapat nito. Itong napagkasunduan ng Ama at ng Anak, gagawin ng Espiritu. Siya ang magpapatnubay sa atin sa buong katotohanan. John 16, verse 13 to 14. Ganito ang gawain ng Banal na Espiritu para mapanatiling forever ang pag-ibig ng Diyos. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Pause muna tayo dyan. Ang totoong Espiritu Santo na nananahan sa mga tunay na Kristiyano, hindi siya dadalhin sa kasinungalingan. Hindi siya dadalhin sa mga bulaang tagapagturo na walang ibang tinuturo kundi prosperity, gospel, health and wealth, at ano pang. Seed faith na yan, magbigay 100, babalik sa iyo 1,000. Hindi dadalhin ng Espiritu Santo ang taong minahal ng Ama from the beginning or from eternity past. Sapagkat ang sabi ni Kristo, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Walang ibang marinig ang Banal na Espiritu, hindi kasunduan ng Trinidad. At lahat ng kasunduan yun ang gagawin niya doon sa mga tao, sa atin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin lahat ng Kristiyano, lahat ng sasabing Kristiyano ay Kristiyano. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay mananatili sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. Hindi sa mga aral na ikaw ay babantog, na ikaw ay sisikat, na ikaw ay yayaman. Kundi sa katotohanan, sapagkat katotohanan lamang siya makapagpapalaya sa atin. Wala pong iba. So hindi siya magpapatnubay sa atin sa anumang kamalian para tayo doon ma-convert sa maling relihiyon, maling panwala, kundi dadalhin niya tayo sa katotohanan. Kaya hindi ka takataka kung ikaw ay isa sa mga pinili ng Diyos. Hindi ka mapakali sa kinagisnan mo. Hahanapin mo talaga ang totoo. At hindi aksidente yung paghahanap mo. Maring sa unang hanap mo, nandun ka pares kamali, pero hindi pa aksidente sapagkat kailangang makita mong diferensya hanggang sa mapanatag ang puso mo at doon ka itanim ng Espiritu Santo. At doon ka mamunga, doon ka mag-aalay ng buhay, doon ka maglilingkod sapagkat nasa katotohanan. Hindi perpekto, pero nasa katotohanan. Totoo ba yun, mga kapatid? Bawat isa sa atin dito, nangyari lahat yan. Anong mga reliyong pinagdaanan natin? Ang dami natin pinagdaanan. Pero lahat yun awakening lang, enlightenment, para makita natin ang difference ng kasinungalingan at katotohanan. Marunong tayo mag-discern, di ba? Sa preacher lang, pag tumayo lang, magandang gabi sa inyo mga kapatid. Alam na natin, discern na natin. Sa tayo pa lamang, ang Espiritu Santo na ang siyang gumagabay sa atin. The Holy Spirit bears our spirit. Siya yung nagpapatuto sa ating espiritu. Kaya nga ang Espiritu Santo ang nagpapatubay sa atin sa buong katotohanan sapagkat katotohanan lamang siya makapagliligtas sa atin. At dahil dyan, mga kapatid, ikalawa, Titus chapter 3, verse 5 to 6. Ang sabi sa Titus chapter 3, verse 5 to 6, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu. Before tayo,
Nandun lahat tayo sa pagsisikap. Pasok sa reliyon, luhod dito, tirik ng kandila doon, marcha roon, pasa ng mga kung ano pinapasa natin. Akal natin doon tayo maliligtas. Pero hindi. Hindi ito sa gawa nating katwiran. Kundi dahil sa kahabagan ng Diyos, lupaypay na tayo sa ating pagsisikap na tayo maging matuwid at maging ligtas. Lupaypay na tayo po ay hinugasan ng salita ng Panginoon sa pakikinig ng tunay na ebanghelyo at tayo pinanganak na muli ng banal na Espiritu. Kaya pagdating doon sa pakikinig natin, mararamdaman natin, makikita natin, malalaman at makikita ng katabi mo, ng asawa mo, iba na ang iyong pananalita, iba na ang kilos mo, iba na ang pananaw mo, iba na ang pangangatwiran mo. Bakit po? Hinugasan ka ng banal na Espiritu sa kapanganakang muli. Ang sino mang na kay Kristo, nagiging isang bagong nilalang. Wala na yung dati. Kanina lang, may usapan tayong ganito. Ngayon, nagbago na isip mo. Aywan ko, parang hindi ako sang-ayon eh. Gaya nga nang narinig ko sa salita kanina. Nangyari ba sa atin yan? Of course, nangyari sa atin yan. Iniligtas tayo dahil sa kahabagan ng Diyos. Hindi dahil sa paghanga ng Diyos sa ating pagsisikap. Sa lahat ng relihiyon, lahat ng katwirang ginagawa natin, hindi humahanga ang Diyos dyan, kundi nahabag siya dahil yan ay patungo sa kapamakan. Kaya, ipinadala niyang kanyang banal na Espiritu para hugasan ka sa bagong kapanganakan. Kaya kung ating sasummarize ang covenant of redemption, mga kapatid, 3 salita lang. Yung forever love ng Diyos sa atin. Salvation. Una, ang Ama, ang nagpanukala, nagtakda ng mga hinirang at nagsugo sa anak. Ikalawa, ang anak. Ang anak ang nangakong magkatawang tao, susunod sa Ama, aktibong pagsunod at pasibo sa lahat ng batas na nakatakda sa Kanya bilang kahalili. At yan ang ating surety. Yan ang ating kasiguruhan. At ikatlo, pagdating sa Covenant of Redemption, ang Espiritu Santo ang nangakong magbibigay buhay at magpapanatili sa mga hinirang hanggang wakas. So ano pong konklusyon, mga kapatid? Purihin ang Diyos sa Kanyang gawang kaligtasan sa atin. Lahat ay Kanyang kalooban, lahat ay Kanyang gawa, at ito'y atin lamang sinasampalatayanan. Purihin ang Diyos. Ang sabi nga, Romans 11:36, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kalwalatian magpakilanman. Amen. Mayroon bang forever love? Mayroon. Covenant of redemption. Covenant of redemption. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyo pong tipan. Nang tipan na ito, Panginoon, ay ginawa niyo, wala pang mundo, wala pang nilikha. Pinagkasunduan nyo na, Ama, na iligtas sa mga taong iyong hinirang. At salamat po sapagkat si Kristo ay naroon din sa Kanya pong tipan na sundin ang lahat ng kalooban mo hanggang sa kamatayan sa krus para sa ikatutubos ng iyong mga pag-aari mula pa sa walang hanggan. Maraming salamat po sa Banal na Espiritu na siyang nagpapatibay sa amin at nagdadala sa amin sa tunay na katotohanan, tunay na kababaan at pagpapakumbaba upang kami manatiling mga anak ninyo sa biyaya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.